Okay, good morning, good morning. Kaway-kaway po sa ating mga kapatiran. Sabi mo, I love you with the love of the Lord and I'm glad you are here today. Happy New Year! Sabi nga po natin sa bawat isa. Happy New Year! Blessed New Year! So, ang ibig sabihin po ng happy, katulad ay tinuro ko po nung last Sunday, ay bless. Amen? Ilagay po natin ating kanang kamay sa ating dibdib. Sabi nga natin, I am blessed. The Lord has done great things. For me, for my family. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. So, for how many years, we are always declaring the goodness of the Lord. Nung po tayo ay lumipat sa ating lugar na ito, na tayo nananampalataya na ang Diyos ay sasamahan tayo at purihin ang Panginoon pauti-uti. Dapat sana nilagyan po ng tiles ito. Pero marami po nagmungkahi, pag daw ito ay nagsimula dyan, baka daw maapektuhan. Kaya kailangan ay fully ay sabay na. Kaya praise God. So ang declaration natin, if you revisit your declaration and our declaration years ago, nag-declare po tayo ng life is amazing, winning is our calling. Yun ay kumilos sa ating pamilya. And every single soul na ating po nare-reach out, hindi nawawalay ang families. And even your own naked eye ay makikita na ang pamilya mo ay nabisita ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Marami testifying. Nagpapasalamat, salamat sapagkat na salita ng Diyos ay bumisita sa kanilang tahanan ay years ago at ngayon pati lola nila, pati kamag-anak nila ay nadala sa Panginoon because we are declaring winning is our calling. Right? Amen. Hindi lang po yun sa pag-ani ng kaluluwa. Even for every part of journey and temptation, victory is always ours. Amen. Winning. Everybody ay nag-aral, nagtapos, you win the prize. Amen. At yung iba ay nag-take ng board exam, nag-take ng any kind of examination for leveling up, ginrant ng Diyos ang inyong declaration. Amen. So, ang ibig sabihin, tayo ay nanalo. Sabi mo, nanalo ka na. Praise God. So, ikalapong declaration natin ay life to the fullest. Sabi nga natin, life to the fullest. So, yung iba ay nagte-testify na talagang mula noon, dati hap-hap ang blessing, ay nag-full and overflowing. Amen. Hello? Nung pinapaaral natin mga anak, talaga minsan nagkukulang tayo, pero naranasan natin fullness, nung binilis ng Diyos ang ating mga anak, at narating ang bawat pangarap, we will experience fullness and more than full, overflowing fullness. Hindi lamang spiritual, hindi lamang po material. Then ngayon, nais po nating i-come up lahat yun. Sa 2024, the Lord has done great things. Sabihin nga natin, great things. Kaya yung great na yon ay masasabi natin na yung kapangyarihan ng Diyos, greater things ang move for this year. Do you believe that? Sabihin nga natin, my God is great. Ang Diyos mong nakilala ay hindi nakapako na sa krus. Ang Diyos mong nakilala ay bumaba na sa krus at nabuhay na muli na ngayon ay umupo sa kanang trono ng Ama sa langit at kung ang nais niyang gawin ay kanyang ginagawa ayon sa awit 115. Ang sabi doon ay nasaan ang iyong Diyos, sabi kay David. At ang sabi naman ni David, ang Diyos namin ay nasa langit at kung ano ang nais niyang ibig ay kanyang gagawin. Amen. At nais ng Panginoon, baguhin ng Diyos ang takbo ng buhay mo. Sabihin natin, my God is greater. Today, sabi nga natin, greater.
So yun po ang declaration natin. Kaya for the whole year, ilist nyo po ang atin pong desire as greater things. Amen? From God. And today, part of my introduction sa 300, o hindi pala 365 days ngayon, 366. Dahil ngayon ay may leap year. Ang February ay May 29. Kaya yung ipinanganak ng February, every 4 years, nagbe-birthday. Kaya pinakabatang nila lang. Kasi leap year. Madagdag man o mabawas, iisa ang Diyos na gumawa ng bawat araw. Amen. So, we will journeying the 366 days and we need to follow your dreams. And my topic today, follow your dream. Sabihin po natin, follow your dream. Ayan. Nung pinagawa ko po ang ating pong media publisher, si Sir Roldan, siya po yung nangangalaga ng ating himpapawid. Kaya kung kayo may YouTube, may Spotify, ano po ba meron tayo? May online, just contact Sir Roldan para po tayo itulungan. Ayan. Sabihin nga natin, I follow your dream. Dito kayo tumingin lahat sa unahan. Tingnan natin, follow your dream. Nakuha ko po yung, nakatsup ko, yung picture na inilagay ng ating leader, na si Roldan. Kasi, hinuhubog tayo ng pangarap since tayo ay nasa batang gulang. Kasi ako'y nagtanong hindi ko naman sinabi sa kanya, anak, ba't bata inilagay mo? Pero the Lord impressing to me from this picture na talagang ang pangarap ay nagsisimula bata ka pa lang. Ang hindi malimutan ng aking kaanak, kasi ako po ay lumaki sa bukid. Ako po ay sabihin ng laki sa pamilyang dating isang kahig, isang tuka. Ano ba isang kahig, isang tuka? No? Ang ibig sabihin, kikita ngayon, tutukain, ubos na ngayong maghapon. Kinabukasan, kakahig ka ulit, tutukain mo maghapon. Kaya lumaki kami sa pamilya na tuwing araw po na ako mismo ay naiinggit ako sa mga bata na kasing edad ko nung araw na ako'y high school. Kasi kami po'y 8 magkakapatid. Gusto ko mag-aral. Pero nakita ko ang kita ng aking magulang ay kapos. Kaya ang ginagawa ko po, kada umaga ako'y gumigising na alas 5 ng umaga. Ako po'y humahango ng pandesal doon sa bakery ng tsuhin ko. O naalala ko yung pandesal ni Kuya Nandeng. At tuwing umaga, yung ako po'y humahango doon. Samantalang ibang mga estudyante, ginigising na magulang kung kailan papasok. Kaya alam ko po yung kahon na nilalagyan ng pandesal, na nilalagyan po ng tela o katsa para hindi lumamig. Tama ba ako, Kuya Nandeng? Dahil may bakery kayo. At masarap po sa pandesal ang well done. May umo-order naman na half cook. Pero lahat ng nirarasyonan ko ay well done. Yung may lutong ng kaunti. Araw-araw yun po ang aking ginagawa. Inirarasyon ko ito sa mga tsuhing ko tsahin sa Barangay Gatid. At tuwing araw naman ng Sabado, itinututak ako ng magulang ko sa aming lolo. At ako naman ay tumutungo doon sa lolo ko, Biyernes ng gabi. Para Sabado ng umaga, ako'y sasama sa bukid upang gumapas o magtanim. Kaya kung kayo malapit, yung daliri ko, ito po ay may karet. Kasi lubog ang palay, bagitong umaane, nung pagkarit ko, dala ang daliri ko. At sabi ng lolo ko, Sala, unahin mo muna yung karet
Pagkatapos, saka mo hawakan yung hibla, saka mo hilahin. Ay, ang ginawa ko, sinalo ko. Pagbaba ng karet, dala kamay ko. Kabutik na maputol niya. Kaya ito ay tatak sa bukid. Hindi ko malilimutan to. Hindi ko po malilimutan. Yun ang tumatak sa isip ko. Kaya sabi, naranasan ko, pag tapos na po ang aming pag-aani, dahil may kalakihan ng katawan ko, yung mga nag-aani ng palay sa gitna ng bukid na napakalayo doon sa batyahan ko tawagin, ako po ay nag-i-steamer. Humahakot ako na sakusakong palay sa halaga lamang 2 piso. Nag-aarimuhan ako. Talagang yung aking mga tuhod ay nanginginig. Kasi 2 ang pinapasang ko eh. Totoo yan. Alam ng Diyos yan. Doon nahinog ang mga pangarap. Kaya nung tumuntong po sa high school, hindi ako napatigil ng aking pangarap. I follow my dream. Ang ginawa ko, nagtindasal. Pag Sabado, sumasama ako sa bukid. Pag walang bukid, sumasama naman ako doon sa asawa ng kapatid ng nanay ko na meron naman malaking bangka sa dagat na nangunguha ng suso ng itik at ako po ay nanguhuli ng isda habang nasa laot. At pag uwi ko, maraming hipon, biya, ayungin. At pag yun ay naiuwi ko, lulutuin nanay ko yung iba tinutuhog-tuhog sa stick, ibibilad, ibebenta ko yon, baon ko na yung kinalunisan. At dahil naman ang tsuhin ko yung driver, nakasabit na lang ako. Sabit, at pag malapit tayo sa school, tatalo na ako, Tiyo, salamat po, babawi ako sa'yo. Natapos akong walang bayad sa jeep. Kasi nag-aarimuhan pa rin ako eh. Pero alam ng Diyos, nung ako'y makagraduate, yung tsuhin kong yon, pag makikita, ang gandang trabaho mo ang ganda ng sapatos mo o Tiyo, sa'yo na. Dahil naalala ko, nakatapos ako, ikaw ang nagdadrive, pinasabit mo ako. Alam niyo, lahat ng bagay nagsisimula sa pangarap. Kaya huwag tayong hihinto kung ikay may pangarap sa buhay. Huwag mong tutuldukan ang buhay mo sa ngayon. Sapagkat ang Diyos ay hindi pa tapos, may magandang bukas na inilalaan sa iyo. Amen? Nga lang, dahil hindi na kailangan kami mapagkolehiyo, maaga po akong nagtrabaho. Ini-apply kami ng tatay ko sa Maynila. Pinalad naman dahil may kakilala sa kumpanya, nagtrabaho. Pero sabi ng tsuhin ko doon, Jimmy, tatanda kang tagasali ng chemical kung hindi ka magbabago. Mag-aral ka. So sinaka ko po ang industrial electricity for 2 years. Papasok, aaral, papasok, aaral. Pero dahil ako'y marunong makisama, pinakasamahan ko profesor. Nireregaluhan ko ng pantalon. At di pasado, huwag niyong gagayahin yon. Dahil naiipit ako sa schedule gawa na may trabaho ako Amen po ba? So to cut the story, kahit paano nakatapos, pero nais kong mag-aral. Amen. Kasabay na ako'y nagtatrabaho, doon ko po nakilala ang Diyos na buhay. Na yung aking pangarap ay nadagdagan. Kung may lakas ako sa labas, nadagdagan ng lakas sa loob upang tuparin at ipalo ang pangarap na yon. Sa Genesis chapter 37, basahin natin. When we proceed to our topic today. Ang sabi ng verse 6, ito po ay katuwang sa ating pag-aaral. Sinabi ni Jose, napanag-inipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng mga trigo. Tumayo ang aking binikis at yumukod. Sa paligid nito ang iyong mga binikis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin?
Ang sabi ng pamilya ni Jose. Tanong nila, lalo silang nagalit kay Jose. Na nag-iinip muli si Jose at inisinaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko ang aking panaginip ng araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama, kami ng iyong mga ina't mga kapatid ay yuyukot sa harapan mo? Makikita natin yan ang laging tandang pananong. Tandang patanong. Ang ibig sabihin, ang bawat panaginip, minsan pinaniniwalaan, minsan hindi. Are you listening? Ito ay isang pamilya. Si Jose ay isang anak, kasama ng kanyang mga kapatid, na ang panaginip na yon ay para bang sa kanila ay malaking katanungan. Paano kami yuyukod sa iyo ay nasa mahirap na lugar tayo. Pero tandaan natin, ang Diyos ang nagbigay ng panaginip. Sabi nga natin, ang Diyos ang nagbigay ng panaginip. Kaya si Jose ay maging nagtatanong din, paano kaya mangyayari ito? Pero ang pangarap ay pangarap. Kaya taas ang kamay ng nais mangarap muli. Amen. Sabihin po, sabi mo, dream again. Mangarap tayo. At ako'y naniniwala, lahat ng narito, at sa ngayon, narating nyo ang buhay nyo ngayon, yaan ay dahil may pangarap kayo. Amen? Amen po ba? Amen. Yung nasa likod, naniniwala kayo kung bakit kayo nakarating sa kinalalagyan nyo ngayon dahil ito sa munting pangarap? Kaya, ang ibig sabihin, sinasamahan ka ng Diyos. Sa mga kabataan, pangarap ng magulang na makapagtapos kayo at nakatapos naman kayo. At bilang mga kabataan, ano naman ang pangarap nyo nung kayo ay nahatid ng magulang nyo sa tugatog sa eskwelahan? Amen. Huwag tayong humintong mangarap. Walang bayad ng mangarap. Amen? Hello? Kaya makikita natin yung pangarap na yun, ay ihahatid ka. Amen. Sa ngayon, ito ka. Sabi ka ng isang komentarista, pinanganakang mahirap, walang problema. Pero pag ikay namatay na mahirap, yan ang malaking problema. Dahil wala kang pangarap. Ang church natin, ang building, wala naman tayong mga milyonaryo, wala naman tayong masasabi nating foreign funding na pwede tayong suportahan hanggang sa matapos. Pero mumunting pangarap lang ang ating pinalo. At ngayon, nakaupo na tayo sa loob na sanktuaryo. Amen. Lahat, yung mga sasakyan sa labas, meron doong e-bike, mangarap lang magiging 4 wheels gasoline nyo. Yung may mga tricycle sa labas, mangarap lang, magiging 4 wheels yun. Yung may kotse na gustong magsakay ng maraming attendee sa kanyang barangay, ban ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Di ba sabi ko, nung tayo lumipat dito sa ating sanctuary na napakalayo sa bayan, bigyan nyo ng dahilan ng Diyos upang kayo bigyan ng sasakyan. Ang ibig sabihin, pag may dahilan, ang Diyos kikilos. Ay gusto mo laging dumalo, di may dahilan ka, kaya impossible dream. Pero ibibigay sa iyo ang pangarap na yon. Kaya paborito kong kanta, pagka kami nagbibidyo kay ni Daddy, dream with impossible dream. Ay lahat talaga imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen. So tingnan natin ang buhay ni Joseph. How Joseph
guided by the Lord because of the dream. Tingnan natin ang buhay ni Joseph. At nakabuo po ako dito ng G-Force. Sabihin nga natin G-Force. Ayan. Kasi letter G lahat ng ating pag-aaralan. Ang ibig sabihin ng forces na ito ang magtutulak sa iyo at gagabay bilang prinsipyo, bilang mapa ng buhay mo upang ikay makarating dun sa pangarap mo. Amen. At naalala yon, kinuwento nung kapatid ko sa ina, kapatid na nanay ko, dalaga pa noon, kami nagbubukid. Pag may dumadaang eroplano, sabi ko sa tiyo, Ate Charito, kita mo yung eroplanong yon. Dadating araw, makakasakay ako dyan. Amen. Sinabi ko, at nakatutuwa sila nagpapaalala. Oo nga nangyari yon. Nangyari yon. That every 3 months, I go to somewhere for mission. So makikita natin. So, binabantayan ng Diyos ang bawat panaginip natin. And the first things we need to do, according to our text, our passage from Genesis, chapter 37, the first one, God is always guiding you. Sabihin mo sa tabi mo, i-guide ka ni Lord. Ang guidance na binibigay ng Panginoon ay perpekto kaysa sa Waze and Google. Papunta kami na Cavite ni Pastor Conrad dahil ako po'y invited sa joint celebration nung minementor ko na pastor. Paglabas po namin ng Susana High, pinaikot-ikot kami ng Google, ng Waze. Sabi ni Pastor Conrad, Tatay Bishop, nakadaan na tayo dito. Sige, diretso mo lang. Ayan, nakatatlundaan na tayo. Teka. Magtanong tayo, may naglalakad. Ito ang buhay. Sir, saan po ba dito papuntang Bacoor? Pag ikot yung ganyan, may Aguinaldo, kanan kayo. Ayun. Alam nyo ba, ang guiding, dapat ang pagtatanungan nyo ay mo'y alam sa pupuntahan nyo. Dahil kung wala, maliligaw din kayo. Tama po ba ako? Katulad noon, ay talaga nailigaw kami. Pero nung pinagtanungan ko, ay taga roon mismo, eksakto yung punto, doon kayo sa Aguinaldo Avenue lumiko. At nung lumiko si Pastor Conrad, nakita ko na, ayun! Buti, umabot po ako doon sa gathering. Nagulat ako, yung pinaka-mall, yung ilalim, punong-puno ng tao. So the number one need sa atin bilang tayo ay pinapalo ang dream, you need the guidance of God first. Right? Sabihin nga natin, guidance. Una ang Panginoon. Hindi mong gagawin huli ang solusyon ng Diyos. Laging mo unahin ang Panginoon. Pinakamapalad na tao ang makakamit ang lahat ay makikita po natin sa Mateo 6:33 that you need to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, all your dreams will be added unto you. Kaya sa buhay ng tao, accepting the fact 100%, wala tayong magagawa without God. Only God ang nakakaalam ng simula mo at ang wakas mo. Because He is the Alpha and Omega. Yun ang assurance sa binigay ng Diyos kay Moses. Nung kanyang dadali ng Israelita going to the journey to the promised land. At ang sabi niya kay God, ano pong sasabihin ko? Sabihin mo sa hari, I am the Alpha and Omega. I am the King. Kaya nung pumasok po si Joseph doon sa King Palace, ang sabi ng gwardiya, from what kingdom you are? Ang sabi ni Moses, I am from the kingdom of the Most High God. So to cut the story, pinalaya ang buong Israel.
nag-journey going to the promised land, the dreams of God for them. Kaya, guiding first, God. Amen. Sabihin natin, Amen. Kaya si Moses, tingnan natin, sometimes nangyayari, pamilya mo ang mag-guide sa'yo. Minsan din, pamilya ang i-measure ka. Dahil si Joseph, mineasure ng kanyang tatay, mineasure ng mga kapatid. Anong sa palagay mo? Luluhod kami sa'yo? Dahil yung pong pangitain ay yung pong uhay ng trigo, lumuhod sa kapwa trigo, o yung buwan at bituin, 12 tala, ay lumuhod. Pero ito ang nais ko sabihin sa inyo. The second guide, mag-guide sa atin, your families. Mga kabataan, taas ang kamay. Taas. Mga young professional. Do not neglect the advice of your parents. May sakit. Para bang ikay pinipilit. Pero hindi mo alam, yun ay lakas ng loob. Amen? Hello? Kaya yung mga anak ko, pinilit kong mag-aral. Kasi bakit? Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Gustong-gusto kong mag-aral para akin na itatak. Lord, yun nangyari sa akin, hindi mangyayari sa mga anak ko. Kaya kahit kami parehong full-time ni Pastora, dumating na nagtinda siya ng tilapia, nagtinda po siya ng buko, doon sa medical. Lahat ginawa namin. Dahil si Stephanie nasa LC, private, si EJ nasa, ano ba saan ba nag-aral si EJ? Sa Open Door, private. Amen? Amen po ba? Hello? So napakahalaga nun. Napakahalaga. Kaya, do not neglect. Napakahalaga nun. Kaya yung mga kabataan, follow your dreams. Amen. Amen po ba? Follow your dream. Kaya yung mga magulang na binibigyan na advice sa anak, do not neglect every young people and professional. Always acknowledge the guidance of your parents. Dahil sila yung gagabay sa inyo. Yung gagabay sa inyo. Una ang Diyos, ikalawa ang pamilya nyo. Amen. Okay, kung kalapit mo, kamag-anak mo, nanay mo, tatay mo, sabihin mo sa kanila, salamat sa inyong gabay. O sige po, sabihin nyo, salamat sa inyong gabay. Kaya naalala ko yung sinasabi ng nanay ko, na hindi ko pa alam noon. Ang sabi ng nanay ko, mag-aral kayo. Ang tatay nyo, ginagawang gabi ang araw. Ginagawang araw ang gabi. Sabi ko, abay, kahusay naman ang tatay ko. Ang dahilan pala ito, kahit magpapahinga na sa maghapong trabaho, hahanap pa ng trabaho sa gabi para magdagdag na sweldo. Kaya guidance. Sabi nga natin, guiding. Kaya sa atin, sa buong taon ng 2024, seek first the kingdom of God. In everything you do, ang sabi ng Bible, acknowledge God. Iba po yung perfect will sa permitted will. Sabi nga natin, perfect will o permissive will. Ang permissive will, wala nang magawa. Kundi, o sige, kaya ang gagawin mo, by grace na lang, o sige, ganyan. Dahil ang Diyos ay mahabagin, sasamahan ka. And that is a permissive will. Pero iba pag na-reach out mo, yung perfect will. Yung permissive will, you take 5 years. Pero pag perfect will, you take only for 5 months. Do you agree? Iba. Permissive will, you can take it for 5 years. Laboring hard. Makikita mo, Lord, ito. Pero pag yung perfect will of God, kahit imposible sa ekonomiya, kung nais ng Diyos ibigay sa iyo,
in a 5 months' time, God will fulfill your dreams. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya, you need a guidance. First guidance, God. God. Sabihin natin, my God. The second one, your families. Ano sabi po dito sa Bible? Sa Exodus 13. Ang sabi na Exodus 13:21 to 22, ito po ay ang journey nila Moses going to the promised land. Ano ang sabi dito? By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them. Sabi nga natin, to guide them in their way, and by night in the pillar of fire to give them light. So makikita natin, ang guidance ng Panginoon 24/7. By day and night. Ang tatay at nanay mo nakakatulog yan by night, pero may Diyos kang hindi nakakatulog. Babantayan ka by day, babantayan ka by night. Amen. Siya yun. Ang ibig sabihin, yung hindi mo kayang gawin ni Lord. Kaya noon, makita natin ang buong Israelita nangangamba. Dahil sino nga naman si Moses para sila i-guide. Pero Moses anointed by the Lord to give them guidance. Kaya do not forget your leader in the church to give you another guidance. Amen? Hello? Hindi naman ako perfecto, but I try and see to it to model the guidance first to my children, to my wife, to the church. Na ang mangarap ay patuloy lang. Nakuha niyo po ba ako? Dahil nais natin na one day magiging shining star ang inyong pamilya. Na-witness ko ang iba sa inyo, hindi ko na isa-isahin. Na dati ang bahay, nakaduksong lang sa isang bahay, na ngayon napakalaki na at nagbibilang pa ng property. Yung iba'y dati umuupa ng negosyo, ngayon may sarili na dati tricycle, ngayon ay mayroong 4 wheels na. What is the matter? Ano dahilan yan? Ano pinaka-focus niyan? Because the dream come true. Dahil walang bayad ang mangarap. Kaya, ang pamilya, sabay-sabay na mangarap. Amen? Amen. So sabihin mo sa pamilya mo, sabay-sabay tayong mangarap. Kaya alam nyo, this is my to boast God. No si Stephanie mag-asawa, yung aming bahay naka-loan. Pero no siya bago ikasal, 100% bayad ang loan. Nais niya pa, huwag kayo mag-alala. Ewan ko si AJ, tapos na kami sa kotse next year eh. Baka naman sabihin pa, tapos na kotse, mag-aasawa na ako. Pero ang point doon, ay talagang nangyari yung commitment and family dreams. Kasi ito, pangarap po ng pamilya. O nais ko mag-jump ng kaunti. Nung si Joseph ay naandun na yung kay King Pharaoh Palace, eto na, nangyari na. Eto na po, makinig kayo. Nangyari na yung panaginip. Ang panaginip yuyuko ay si Joseph, by the guidance of the Lord, dinala ng Diyos mula doon sa kanyang bayan, nag-abroad, papuntang Ehipto. Yung ala, walang passport pa noon. Walang visa. Ang naging visa, binilis siya ni Potiphar bilang katulong. Kaya nakarating siya kay Pharaoh bilang hari. At nung siya'y naroon na, sa malaking istorya, means the guidance of the Lord is with them. Nasa kulungan, nasa bahay ni Potiphar, at hanggang sa King Palace ni Pharaoh. God is with Joseph. The guidance of God. Ito ngayon. Nung si Joseph na naging prime minister, only Egypt ang meron pong stock na pagkain. Dahil ang panaginip, 7 taong kasaganaan, 7 taong tagutom. Si Joseph ang nag-handle ng administrative power
ng hari. Kaya ang ginawa ni Joseph, nag-stock siya, nag-ipon. At dumating ang 7 taon tagtuyo. Si Joseph ang mag-a-approve ng ayuda. Amen. Lahat ng bansa ay pumupunta sa Ehipto, and one day, listen to this, nakita ni Joseph ang kanyang mga kapatid. At isa po sa prerequisite bilang honoring to the prime minister, lumuluhod. Nakita ni Joseph ang kanyang mga kapatid lumuhod. Nangyari ang panaginip. Pero hindi siya nakilala ng mga kapatid kasi nadamitan siya ng royal dress at napakagwapo naman. Amen po ba? Hindi siya. Pero nakilala ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Ito ang nangyari. Nung uuwi na ang kanyang pamilya, pinaiwanan. At ang sabi sa mga kapatid, nasan si tatay? Naiwan sa ating bayan. Umuwi kayo. Kaunin niyo sa tatay. Hindi na kayo bibigyan ng rasyon. Dito na kayo titira sa kaharian. Ano ibig sabihin? Listen to this. Mga kabataan, mga young professional. Pag naihatid kayo sa panag-inip ng katuparan, first, bless your family. Sabihin nga natin, bless your family. Huwag tayong maging mayabang sa isang tao, samantalang kuripot sa pamilya. Sorry for the word. Dahil si Joseph, bagamat masakit ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya, dahil siya ibinenta. Sinabi pang kinain ng hayop, pinakita sa ama. Ang sama ng loob nun. Pero si Joseph, hindi nagkimkim ng sama ng loob sa mga kapatid. Ang iginanti ay pag-ibig at pagmamahal. Amen? Nung araw may kaunting sakit sa puso ko. Dahil ba't hindi ako pinaaral ng magulang ko? Totoo po yun. Kailangan ko magtitinda ng pandesal kada umaga. Pero hindi. I follow my dream. Amen? Kaya nung yung solo namin babaeng kapatid, ang mag-aaral, nagkatrabaho na ako. Sabi ko kay Aimee, mag-aral ka. Ako bahala. Kinausap ko mga kapatid ko. Ano sagot mo? Ano sagot mo? Nag-enroll sa Centro Escolar University sa private. At siya din ang naging daan. Siya yung unang nag-Dubai. At ito din ang guidance na binigay ko. Pag pinagpala ka na, huwag mong kakalimutan ang pamilya. Kaya siya naging daan, kinuha niya yung panganay na anak ng kuya ko, kinuha ang anak ko, kinuha yung kamag-anak at ang anak niya. Ngayon, 8 na silang naroon. Huwag ninyong iiwan ang inyong pamilya pag itinaas na ang buhay ninyo. Pagtaas ng basket, kasama ang laman. Amen? Amen po ba? Yun. Kaya sa 2024, ilarga nyo, honor your families. Dahil bakit? Hindi ka pagkukulangin. Ayan, alam ng wife ko. No? Nais namin maging blessing sa pamilya ko, pamilya ng mga kapatid niya. Lagi sinasabi ko, ma, kaya tayo binless ng ganito. Hindi para lang sa'yo, hindi para lang sa akin. Extend your blessing. Nakuha niyo po ba ako? Kaya nung Christmas, pumunta kami sa Gatid. O Chito, ito. Nanay, ito. Tuntua nanay ko. Nakuha niyo po ba ako? Hello? Kasi alam nyo ba, ang pera walang buhay. Pero para pag alam na, kung gusto natin pasayahin ang pera, maging masaya ang iyong bibigyan. Huwag mong itago. Kasi ang pera pag itinago, nakasimangot. Nandito lang naman ako. Kung si Ninoy, lagi nakaganon. Amen po ba? Kaya ang 500 din nakaganon si Ninoy eh.
Buti pa si Rizal, nasa offering. Si Ninoy, nasa pitaka. O ngayon 24, pasayahin natin si Ninoy. Amen? Hello? Pag may blame, Lord, ito'y para sa iyo. Ito para sa nanay ko, para sa tatay ko. Alam niyo yung testimony, may asawa na si Steph, si Jasper. Ang guide ko sa kanila ito. Pwede kayo wala ng suporta, pero talaga meron sa inyong puso, pero ito challenge ko. Pag nagbigay kayo sa amin, magbibigay din kayo sa magulang ni Jasper. And that is true. Every per Sunday. Kaya may laman uli yung ATM ko. Hallelujah. Amen po ba? Hello. Kaya naman yung blessing ng Lord dating at dating sa kanila. Amen. O yung mga professional, yung nasa abroad, bigyan nyo ng ATM ang tatay nyo. Kasanayan mo kahit 1,000, nakangiti yun. Wow, mag-withdraw ako. Amen? Hello? Kasi sabi nga exhortation ko sa misis ko, pag nagpasalamat ang binigyan mo, yun ang magiging dahilan upang pagpalain ka ng Diyos. Yung pagkapasalamat. Kasi giving, it is not the matter of amount. Minsan kasi, ay meron na siya, ba't ko pa siya bibigyan? It is not the matter. It is the matter of the heart, how generous you are, na alam mo, nag-guide sa'yo. Amen? Ito testimony. Pauwi kami, dumaan si Mrs. sa Agpamart. Sa Agpamart. Pagpasok niya doon, nasa kotse lang ako, pauwi na, namili si Mrs. pagbalik. Naando si kuya, ay mag-asawa. Ganun ba? Hugot ako. Ibigay mo sa mag-asawa. Talagang, meron naman yung mag-asawa, hindi naman pababayaan ng Lord yun eh. Siya ibigay mo. The amount is only 2,000 lang naman, ibigay mo. Alam nyo, nag-chat sa akin, Jim, thank you extending your blessing to me. God bless you more. Alam nyo, ang palit nun, higit sa 2,000. Kaya naipagawa ko yung aking terrace, pinapalta ko ng bubong kay Pastor Conrad. Dati kasi plastic, polycarbonate. Ay sabi ko, ano gagawin ko dito? Ang daming golden hand na nagbigay sa akin. Papasko. Ay para may makita ko, pinapalta ko ng yero. Kita nyo? Ay sakaling tinipid ko ito, alam mo niya, meron naman yun, hindi ko nabibigyan yun. Are you with me? Kasi yung mag-asawang yun, yung babae, ginagay si Mrs. Ako, ginagay noon. Kaya ang return, you need to be less. Amen. Kaya si Joseph, makita natin, binless niya ang kanyang parents. Kaya don't forget, guide. Sabihin nga natin, guide. Second one, God is always guarding you. Una, guide. Ikalawa ay guarding. Babantayan ka naman ng Diyos. Wow! Sabihin natin, thank you Lord, binabantayan mo ko. Amen. Napakasarap naman. Napakasarap yung may magbabantay sa iyo, di ba? Amen. Young people, binabantayan ko ni Pastor Ira. Mga young pro, sila Pastor Eli, Pastor Ivan, somebody, community, binabantayan kayo ng inyong area pastor. Magpasalamat po kayo dahil may pakailam sila sa inyo upang kayo ay bantayan. Kasi merong maninila, may asong gubat. At kung walang magbabantay sa iyo, paano ka? Kaya narito lang kami, any problem, just call my name, I'll be there. O, di ba? Amen. Kasi napakahalaga, gwardyahan tayo. Alam nyo, nare-restore ang kalusugan ko kasi meron akong point guard, meron pa akong guard. Una si Diyos, ikalawa, ang aking si sugar. O, di ba? Hello? Nasa kasalang kami, sa sarap ng handa, ito lang ang kainin mo. Wala kang magawa. Kasi may bantay. Ay, nung tumayo, nasungkit ko isa. Bumili ako ng chiko,
Hinayaan kong mahinog, nung nahinog na wala. Bawal yan sa'yo, madakta. Sabi ko, binili ko pa naman yan. Ang lalaki. Kada umaga, pinipisil-pilisil ko. At ito pa minsan, nagluto ng hotdog, bilang pala. Ipapakain kay Yuri. Nung pagpasok, kulang na isa. Ay tulog pa yung kanyang bunso. Ay wala na akong magawa. Ay thank you. Kasi may nagbabantay. Sabi mo, magpasalamat ka sa nagbabantay sa'yo. Kasi ang ibig sabihin nun, may pakailam siya sa'yo. O sabi mo, salamat po. Kaya to fulfill our dreams, we need guard. Pero alam naman natin, ang unang guwardiya, si Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ang sabi ng Psalm 121, verse 4 and 6, awit 121, anong sabi ng Bible? Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sabihin natin, hindi natutulog. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat. Lagi nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Amen. Babantayan ka. Kaya meron tayong guard. Security guard. No? Sabihin natin, thank you, Lord. And number 3, God is always gauging us. Di ba yung kotse may gauge, right? Amen. Ano ginagawa ng driver pag ang gauge ng gasolina ay malapit na signal? Pag nagkulay yellow, ano tawag doon? Warning ng empty. Nasa ulo ko yun kasi lagi nagwa-warning yung kotse ko eh. Bihirang makatikim ng full tank. So, gauging. And God is always measuring us. Okay? Amen po ba? Alam ng Diyos ang ating enough strength na kailangan mo. Alam ni Lord ang kailangan wisdom mo. But listen to this. God is always measuring you or gauging you. At ang Lord ang magbibigay ng kapunuan sa kakulangan. Kulang ka man sa atensyon, God, pupunuin ka. Dahil ang Diyos ang ating kapunuan eh. Amen? God is our guard and He is our guidance. Si Nanay Virgie nga, ang aking ninang eh, gabi na umuwi kagabi, kami nag-aalala. Kasi yung tulay ay matatapos sa pala yung bahay niya, praise God. Wala nang tulay, ang timano na ando na. Pero ako'y nag-aalala. Pero kagabi, nag-update siya. Anak, nasa bahay na ako. Ay, praise God. Kasi may guwardiya siya. Amen. Kahit nagsosolo tayo sa buhay, hallelujah. Ang iyong guard ay langit at lupa. Si Lord, amen. Kaya yung mga byuda, palakpakan natin ang Panginoon. Yung mga single parents, yung umisa ng asawa ay nasa abroad, nagsosolo ka sa bahay, ikaw lahat, huwag kang mag-alala, meron kang guard sa buhay mo. Si Lord. Amen. Only God. Siya yung mag-gauge ng lakas mo. Ang kailangan mo lang, sa may sasakyan, taas sa kamay, pag ba nag-warning ang iyong tangke, kulay orange, saan ka pumupunta? Saan? Gasoline. Pag alam mong ikaw ay nanghihina, sasamba ako sa linggo. Huwag ka naman pupunta sa church, aandap-andap na, baka ikaw ay mag-red. Hindi ka na natuloy. Pag nag-warning na, hindi na pwede to. Kung saan tayo nakakapunta, hindi tayo nakapunta sa church. Nakakahiya kay Lord. O yan, nag-warning, kulay orange na. The Lord guiding us. Tingnan natin ang isang pangitain. Yung pong dumadaloy na tubig mula po sa templo. Sinukat hanggang bukong-bukong. Nilakad muli, sinukat hanggang tuhod.
At pagkatapos sinukat muli hanggang baywang. At nung sinukat muli, hindi niya na masukat, kailangan niya ng languyin. Kaya sa 2024, we need to make sure. Amen? Hello? Yung bang aking fire sa Panginoon ay mayroon pa? Listen to this. Yung kaya servanthood na meron ako noon, meron pa ba ngayon? O nagrereklamo na ako pag ako'y nagsosolo na lang? Yung bang aking generosity ay hindi ko na na-extend? Na ini-enjoy ko na lang ang blessing ng Panginoon? Let us make sure. Kasi ang sabi ng Bible, ang sukat na ibinibigay mo ay sukat ding ibibigay sa iyo ng Diyos. Are you there? Amen po ba? Kaya pag sinukat ng Diyos tayo, naalala ko po, isang hari muli si Nabucodonosor, nagkaroon ng pangitain, mene, tekel persen. Hindi mapaigisid ni Nabucodonosor. Kailangan niya malaman ang ibig sabihin. May pangitain ang lingkod ng Panginoon at sabing ganon, mahal na hari, ang ibig sabihin ng mene, tekel persen, tinimbang ka, ngunit ikaw ay kulang. Tandaan natin, the gauging power of God ay titimbangin tayo. Pero don't worry, dahil ang Diyos higit sa timbangan na kaya mong ibigay. Walang sayang sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, sobra-sobra ang ibinalik mo. Amen? Amen po ba? Kaya let us measure. Your promises to God. You need to measure. Kaya kami meron pong family group chat. At sabi ko, pupunta ako kay nanay. Nanay ko, umiiyak. Jimmy, salamat. Ikaw ay nagdadialysis, ang gastos-gastos na. Ikaw pa sumasagot ng gamot ko buwan-buwan. Dinadala namin ang gamot ng nanay ko, ay alam ng misis ko. Hindi for 1 month. Kung ako'y magdala for 50 days. Kaya habang iniinom niya, nakangiti siya eh. Bakit? Kasi yun ang commitment ko. Yun ang sinumpaan ko sa mga kapatid ko. Kayo bahala dito, kayo bahala doon. Pero hindi lang naman gamot. Nasa kwarto siya eh. Sino yan? Si Jimmy ho. Oh. Nay, may iaabot ako sa iyo. Oh, ay nako, 1,000, salamat. Nakita ang dilim. O din, oh. Alam nyo, matatanda, kasiyahan na yun. Amen. Hindi ako maaninag eh. O nanay, papasko, God bless you. Ay, praise God, 1,000, salamat. Naaninag. Alam nyo, ang mga nanay nyo pag matanda na, ang talas ng mata. Pag dumadating kami, sakit ng katawan ko, anak. Pero pag chinik namin yung camera nakapokus, minsan lumabas sa kwarto, may daladalang tubig, naligo mag-isa. Pagkatapos. O bakit? Dadating si Jimmy, pag nandun ko doon, naku, anak, hindi ako makakilos. Ni-review yung camera. Ayan, lakas-lakas ko na. Pero bahagi ng paglalambing yon. Amen? Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Kaya kung napapakinggan yung nanay niyo yun, hindi siya nagre-reklamo. Naglalambing siya sa iyo. Okay? Amen. O mga nanay, binibigyan ko kayo ng pagkakataon, maglambing kayo sa anak nyo. Ipagluto mo ng paboritong spaghetti. At habang niluluto mo, pahirin mo ang ulo, anak. Praise God. 13 putahe yan. 13 man pay. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Palapakan natin si Lord. And to close, number 3, gauging us, alam niyo, hindi natin mauunahan ng Lord. Tandaan po natin yan. Sukat pa lang na ibinibigay mo, sukat ding ibinibigay sa'yo, at meron pang dagdag. Kasi God is a God of double portion. God is a God of double portion. He is God who multiply our resources. He multiply.
Kaya imbis na burden, your burden is light. Dahil alam ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, hindi naman ikaw bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi mo kaya. Dahil sukat ng Diyos ang lakas mo. Kaya don't worry sa 366 days. God gauging your resources. And expect fullness of God. Palapakan natin si Lord. Kaya napakahalaga. Tingnan natin yung John chapter 2. Nangailangan ng alak sa isang kasalan. But because Jesus was there, Jesus, He turned the water to wine. The miracle of leftover. The fullness of God. But if you visit the whole chapter ng John chapter 2, the secret of that chapter, Jesus invited to the wedding. Anak, ilagay mo sa verse 1 and 2 ng John chapter 2. Kung bakit miracles ng overflowing? Because the Lord measuring you and measuring your need. Ang Diyos magbibigay ng himala. Ano sabi diyan? On the third day, a wedding took place at Cana, Galilee. Jesus' mother was there. Ito, nais ko pong basahin. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. And Jesus and His disciple had also been invited. Kaya 2024, let us invite Jesus in your families. Let us invite Jesus in your resources. Let us invite Jesus in your work. Let us invite Jesus in your dreams. Because Jesus measuring your potential. Your potential. So makikita natin, alam. Pero ito napakabuti ng Lord in my personal testimony. 3 years ago, natupad dakilang plan panag-inip ko na makapagtapos ako ng kolehiyo at the age of 58. Na dinisire ko at the age of 20. Hindi ko binitawan pa rin. Walang matanda sa gustong mag-aral. Blessing in the sky, makita natin, ako po ay kinuha sa Bible School bilang dean. Kailangan i-upgrade dahil ako'y pipirma sa diploma. Kailangan ng pipirma ay graduate ng AB Theology. Isang formal school. Accredited by the education, even the government. And to cut the story, somebody sponsored me and my wife. Malaking halaga. Nasa 50,000. Pero praise God, gumraduate kami. Sa gabay ng Panginoon. Kaya sabi ko, yung aking dinidesire nung ako ay high school, naging 2 years vocational school, tinupad ng Diyos at the age of 58. Ngayon, senior na ako, I enjoy. Sabi ko, Lord, salamat. Isa na lang hinihintay ko sa panaginip, ang akin si Apple at si Noah. Dalawa na. Hindi ako titigil pagbibilang hanggat wala. No? Amen? Ibig sabihin, Apo na lang ang hinihintay ko. Eh sabi ko nga, simple, meron na kaming church, hindi na kami uupa. Kahit paano, meron kaming bahay na, may sasakyan naman. Wala na, simple lang ang aking buhay. Mapaglingkuran ng Diyos habang may hininga. Amen? Habang may hininga. And praise God, the Lord is gauging me, measuring me. Nakala ko mamamatay na ako last year. Pero inalaw ng Panginoon, ito ngayon, nasa process ako, I'm still alive,
and strong. Amen? Alam ng Diyos yung sukat, kailangan mo ng lakas. Yung sukat, kailangan mo ito. Kailangan pumunta doon. Amen? Pero purihin ang Panginoon. Siya ang ating kapunuan. Sa ating kakulangan, ang Diyos ang pumupuno. Kaya 2024, expect great things from the Lord. Siya magpupuno. Amen? Imposibleng bagay. The water, He turned to wine. Babaguhin ng Diyos na dati ka nangihiram, pagdating ng araw, ikaw ang magpapahiram. Yung babaeng balo, namatay ang asawa, kinukuha ang anak, kakatulungin, dati ang inuutang ay langis nakalagay sa bote, dumating ang sandali, basyo na lang ang kailang hinihiram dahil ang Diyos ang nagbigay ng supply. Last one, God is always growing you. 4 na G po ito. Number 1, in our topic, God is guiding you, God is guarding you, God is always gauging you or measuring you. And the last one, God is always growing you. Ang nais ang Panginoon, lumago ka pa. Sabihin natin, don't stop growing. Don't stop learning. Kailangan mo lumago pa. From this place, going to this place, going to this place. Kailangan. The more you learn, the more you grow. Kaya lahat ng ating naranasan, part of our growing journey. Inalaw ng Panginoon yon, may dahilan si Lord para mag-grow ka. Amen. Dahil ang buhay, nag-grow. Tulad nito, nilalabas to, tapos pinapasok. Pero ito, hindi. Next year na andyan pa yan. Amen. Pero yung nagbigay nito, growing. Dahil susunod, dadamihan pa niya yan. O, di ba? So, yung growing, ang ibig sabihin, your potential and capacity will grow. Amen? Na dati ito ang kaya mong gawin, mas malaki pala kaya mong gawin. Amen? Nung ikay estudyante, kaya magbigay ng 20, 50. Nung ikay nagtrabaho, kaya ko pala 500, kaya ko pala 1,000, kaya ko palang i-release ang ganung halaga because God is growing you. Kaya, ang ibig sabihin, elevating you. Amen. So makikita natin, sa buhay natin, ang Diyos ang nagbabantay para matupad. Kaya kung may demand, ang palibot, ang trabaho, learn to come to God and have a guiding, guard, gauging you. Alam niyo, pinakamabigat dito yung gauging. Yung susukatin ka ng Lord. Amen. O anak, ito kay. Bagamat hindi ka i-judge ng Lord. Pero sometimes, may delay because God measuring you. Kasi nasabi naman ng Bible, na sukat na isinusukat mo sa iba, ay sukat ng ibibigay sa iyo. At kung ano ay tinanim mo, yun din ang anihin mo. Right? So, pasayahin natin na 2024. First, to your families. Sino gusto masaya pamilya? Taas ang kamay. Sino gusto lagi nakangiti ang ina? Taas ang kamay. Oh, ba? Kahit madilim, kaya niyang aninagin yun. O, di ba? Pasayahin natin. Kasi hindi dapat ikaw'y burden bearer na ang hirap naman No. Release the blessing with a grateful heart and generosity. The overflowing resources ay ibubuo sa iyo. Magugulat ka. Magugulat ka. Si Elijah nga pinakain ng uwak Right? Ikaw pa kaya pababayaan ng Lord?
Kasi mahal ka ni Lord. Amen? Tayo po tumayo. Sa 2024, list down your dreams, your vision. Habakkuk chapter 2 verse 2, write your vision so that the people may know their way. Isulat mo ang iyong pangitain. Isulat mo ang iyong panaginip. And follow your dream. Follow your dream. Do not worry. He is our guide. He is our guardian. Alam ni Lord kung ikay nagkukulang na para sa sasakyan, kulang na ang karga mong gasolina, ang Diyos magbibigay ng full tank sa iyo. Let us close our eye. Lord, thank you for the past 2023. A lot of experiences. But praise God, we are facing another year with full of excitement because the Lord has done great things and we will follow our dream. We give you praise. Let's sing that song, Jesus, we enthrone you. We proclaim you are our King. Raise your hand. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Sing it. Jesus, we enthrone. Let us enthrone. We proclaim you are King. Proclaim Jesus is your King. In the midst of us, we raise you up in our praise. and as we worship, in your throne, and as we worship, in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus, and and take your place. Take your place, Lord. and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, Come, Lord Jesus, Lord Jesus, and take your place for the last time. and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus, and take your place. Lord, today, as we start the new beginning, January 7, the first Sunday of 2024, inihahandog ko sa iyo ang bawat pamilya.
As everyone following your dreams, guide us. Be our guide and our guardian. And you always measuring us or gauging us. And Father God, we will grow. Lalago kami. Mag-increase ang level of our faith, our commitment, our generosity, and our love toward the lost soul in our communities. Lord, inihahandog ko sa iyo ang bawat sambahayan. Mula sa iyong abang lingkod, inihahandog ko sa iyo ang aming buhay. Ang Diyos na sumama kay Joseph hanggang matupad ang pangitain, ang Diyos na sasama sa amin. At pag narating namin ang bawat pangarap, maging dahilan kami upang ang sambahayan namin ay makaranas din ng ginhawa at pagpapala, katulad ng ginawa ni Jose. Pinalipat ang kanyang pamilya sa kaharian na kanyang kinalalagyan at hindi na sila aasa sa rasyon, kundi anong meron si Joseph, meron din ang kanyang magulang, meron din ang kanyang mga kapatid. Lord, I believe sa magkakapatid, meron po kang itataas. May gagamitin ka. Itataas mo ang buhay. In other word, pagyayamanin mo. Pero may dahilan. Dahil ang kanyang pamilya ay itataas din niya. Salamat, Panginoon. We declare the best, the great things for 2024. In Jesus' name, amen. Makakaupo na po tayo.